Pero, kabayan, sa lahat ng nabanggit ko, kalimutan mo na lahat. Huwag lang talaga yung magsisay please, thank you, and sorry ka sa mga conversations na gagawin mo sa mga Briton. And also, yung queuing, wag kang sumingit sa pila kasi talagang nako, wag talaga kasi lalo na pag may kilala ka sa pila ay wala, markado ka. Naisip kong mag-share ng panibagong insights about UK dahil pandagdag lang sa aking vlogs. So, dahil nandito na ako sa UK for 10 years, gusto kong i-share sa mga tao na baguhan dito sa UK or papunta pa lang dito sa UK, yung mga, we call it, unwritten rules of the Britons. Or na culture shock ako pagdating ko dito, or social rules dito sa UK na kailangan mong malaman. Yun, yung mga British culture tips na pwede kong i-share sa inyo since I've lived here in the UK and I've worked with the Britons for nearly like 10 years now, mag-11 years. I'm living with British-born Chinese husband, and of course, every day nakaka-encounter tayo ng mga Briton kasi nga, sa trabaho natin, exposed tayo sa ganyan. So anyway, kung isa ka sa mga yon, baka gusto mong manood ng vlog na ito, or kung may kakilala ka na baguhan dito sa UK, pwede mong i-share tong vlog na ito. Baka makatulong. Ayan. So, habang naglalagay ako ng flowers dito sa vase ko, ay isi-share ko sa inyo yung mga tips ng British culture dito sa UK na natutunan ko through the years. Para pag nakita nyo yun sa inyong workplace, sa inyong bahay, sa social gatherings na pupuntahan nyo, wag na kayong magtaka, Kasi ganun talaga sila. Okay. Kasi nga, culture nila ito, British culture ang pinag-uusapan. So, first on the list about the British culture I've learned in the last 10 years I've lived here is their politeness code. Ayan, meron akong dito politeness code. So, mapapansin nyo guys, yung mga Briton, okay, mahilig silang magsabi ng sorry, please, at saka thank you. Like for example, first hand ko yung na-experience mula sa aking mga pasyente, sa hospital. Na, kunyari, may nahulog sila sa harapan mo, ganun. Ay, sorry. May nagawa lang sila na mali na konti lang. Talagang they would say sorry. Yung ganun. And then, lagi yan, nagsasabi sila ng please, can you, may laging please, tsaka thank you. Tsaka kung hindi mo yan ginamit sa kanila, they think you're rude. Ayan. So, kailangan, kabayan, kailangan parte ng vocabulary mo yung please and thank you and sorry. Ayan. Kasi yan yung culture nila dito. Kung hindi mo yan ginamit sa kanila, they find you rude. Ayan. So, tawag dyan yung politeness. Mahilig din sila na mag-open ng door for everyone. Kunyari, kahit ako, nagagawa ko na rin to sa work or sa kahit saan. Kunyari, may kasunod ako, tapos may pintuhan. Aantayin ko yung nakasunod sa akin. And then, i-open ko yung door, papasok ako. I will leave the door open for the next person na papasok. And they'd say, oh, thank you. Or, oh, that's so kind. Yung ganun. So, kung meron kang na-encounter sa isang place na may kasunod ka,
kindly open the door and smile. Yun lang. Wala kang ibang dapat sabihin. No worries. Ganun lang. So, open mo yung door and they will appreciate you for it. Kasi kahit hindi ka Briton, na-appreciate nila na, ano siya, may manner siya. Hindi to rude. O kaya, ma-appreciate nila na inopen mo yung door for them. So, ginagawa ko yan sa mga pasyente ko na kunyari matatanda o kaya yung may mga anak na may pushchair. I open the doors for them and they appreciate it. And yun nga, kahit saan na i-open mo lang yung door for them, they would appreciate you for it. Mahilig ang mga Briton sa small talks. Okay, kunyari, sa aking mga experience lagi everyday sa work, kunyari nasa kitchen kami, may kitchen kami sa trabaho. Kunyari nag-iinit ka ng tubig, nag-aantay ka ng kape mo. You have to learn how to make small talks to the people around. Minsan, ang pinaka-icebreaker, sasabihin ko, is the weather. Sasabihin mo lang, the weather is rubbish today, isn't it? O kaya, like, it's raining again today. When will we ever get the sun? Yung ganon. So, I know, right? Sasabihin naman, it's been raining for like a month now. When will we ever get the sun? And then sasabihin mo naman, the good days are coming. Spring and summertime is just around the corner. Yung mga ganon ba? So, mga small talks, kailangan matutunan mo yon. Just to break the silence inside the room. And just to acknowledge na, hi, ganon. May mga iba na pinag-uusapan yung about their pets, about their weekend. Sasabihin nila, how's your weekend? How was your holiday? Ganon. Kaya, what did you do over the weekend? Lalo na pagkagaling ka sa bakasyon, have you had a great holiday? Ganon. So, blah, 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 blah. Yeah, I did this and that. Then, after 1 minute or 2, tapos mo nang magawa yung team mo, ay umalis ka na. Say, see you later. Bye. Alis ka na. Mga ganon. So, small talk, mahilig sila sa ganyan. So, you have to learn the art of doing small talks. Ayan. Ang napansin ko din dito sa UK, yung mga Briton, may sacred art sa kanila, yung pagpila. Okay? Queuing. Kahit anong pila yan, nakatayo ka man, kotse ka man, the queue or pila is sacred. Wag na wag kang sisingit sa isang pila. Kasi talagang hindi ka nila mapapatawad. Joke. Hindi. Ibig sabihin, makakakuha ka ng mga passive-aggressive look, mga ganyan. Titingnan ka nila. We've been queuing here for a while. Mga ganon. Tapos, titingin silang ganyan. Sine? Mga ganon. So, girl, kabayan, wag na wag kang sisingit sa pila pag dito ka sa UK. Acceptable ang pagsingit sa pila kung it's a matter of life and death situation. Hahayaan ka nilang sumingit. Pero kung kaya mong pumila kahit parang nakalaylay na yung kamay mo dyan or pilay ka na, pumila ka. Unless sabihan ka nila na go ahead, go on the front. Lahat kami pumipila. And we value that. We take pride of it. Na we wait for our turn. Ganon. So, dapat kabayan, family, wag na wag kang sumingit sa pila. May mga ibang Briton na mahilig pumunta sa pub, which is yung dyan sa Pilipinas, syempre may mga inuman, 'di ba? Tapos we make lots of food and then bibili tayo ng mga maraming drinks. Dito mahilig sila pumunta sa pub. Kumbaga doon yung session nila. Tapos iinom lang sila ng beer,
Tapos magkwekwentuhan sila sa mga mates nila or sa mga kakilala nila. And that's part of their culture. Mostly, after work, ganun, or weekends, or Friday night, yan, dadiretso sila sa pub. And then, lalo na pag maganda yung panahon, tapos i-enjoy nila yung sun, ganyan. Wala, doon lang sila, iinom sila ng cider, iinom sila ng beer. So, mahilig sila sa pub. Like yung mga, yun yung social gathering nila dito. Let's go to the pub quickly, yung mga ganon. Pero yung asawa ko, nagpa-pub lang yan pag may football sila. Ayan, pero hindi siya yung after work magpa-pub siya, no? Yan. So, one of their culture is going to the pub. So, meaning parang, ano ba ang counterpart ng pub? Bar. Parang ganon. Pero, for socializing sa pub meron sila doon pool table, meron darts, ano pa ba? Yun nga, more on drinking, social drinking. Ganon. Hindi yung talagang inuman. Dito sa UK, ang hirap makahanap ng kaibigan sa trabaho. Kasi sila, meron silang yung tinatawag na professional distance. Dito hindi mo sila pwedeng kunin na, hindi naman hindi pwede, pero parang, ang tagal ko na dito sa UK, pero wala akong ka-close sa work. Kasi minsan tong mga Briton, talagang they are very reserved. Mahirap mo silang i-penetrate. Meron silang parang mga fence na nakaganyan, doble-doble. Joke lang. Unless may relationship ka sa isa sa kanila, then they can actually open up to you. Pero yung friendship, I tried before, pero hindi nagkiklik. Pero unless dito ka na lumaki, tapos na-meet mo sila sa school, ganun. Pero yung bagong salta ka, tapos magiging friends kayo na, see you sa weekend, o kaya, tara, manood tayo ng sine sa weekend, ganun. Wala. Hindi yan uubra. Kasi ang mga Briton, mataas ang nila guard nila. So, ibig sabihin, hindi sila basta-basta ang tawag dito, nagpapapasok ng bagong tao sa buhay nila. Lalo na kung immigrant ka. Feeling ko lang. Ito ay ko lang naman, disclaimer. Pero, nag-try ako noon na makipag-friends sa mga puti na kasing age ko. Kasi wala pa akong kilala noon na mga Filipino, ganun, sa Filipino community. Nag-meet lang kami ng once or twice. Hindi na ako nakakuha ng another invitation. Ganun kalala. Opo. Kaya, mas mabuti pa rin na, alam mo yun, may friends ka na Pinoy. Or may friends ka na yun, parehong lahi. Kasi, ang hirap talaga na maka-penetrate sa kanilang circle. Ganon. Kahit nga sa church nahirapan ako na makipag-close sa mga pure na Briton. Hindi ko alam kung bakit, pero reserve kasi silang mga tao. Hindi sila yung katulad nating mga Pilipino na we're very open and we are very welcoming sa mga baguhan, o kaya siguro magbibigay tayo ng chance na makilala yung isang tao. Sila kasi medyo may guard sila. Unless yun nga, family sila, or unless they are relationship with you, a girlfriend or boyfriend, ganun, or family ka ng boyfriend,
Ganun. Feeling ko lang. Kasi sa totoo lang, wala akong ka-close na Briton na ganun. Mostly ang mga friends ko dito is mga Pinoy. Sa church lang kami friends. Hindi kami nagmi-meet outside church. Ganun. So, hi, hello! Mga ganun lang. Pero yung tipong iimbitahin mo sila sa bahay o sa birthday mo o sa birthday ng anak mo, no. Hindi. Sobrang bihira lang talaga na makahanap. Unless sa school mo sila na-meet nga, sabi ko, or bihira talaga yung bagong salta ka, tapos makikipag-friends ka sa mga Briton na invite ka nila sa bahay nila kasi birthday nila, ganun. I know. Never expect. Ayun. Yun ang isa. So, yung isa naman, lifestyle. Ang mga Briton mahilig sa tea. Breakfast tea. Mostly. Yung lalagyan mo ng milk, ano sa kanila yan? May mga ibang Briton na 5 times mag-tea sa isang araw. Si Andy, siguro nakakatatlo o 4 na tea yan sa isang araw. May mga ways din sila how to do their tea. So, kunyari, no? You host a British sa bahay mo. At saka, rules sa bahay na pag may bisita ka, you ask them, can I get you a drink? Do you want any tea? Ganon. And if they said yes, how do you want your tea? And then sasabihin nila, oh, please can I have just a normal milk and 1 sugar? Meaning 1 teaspoon of sugar. Or, please can I have it with milk only? Ganon. Or, can I have it with sweetener and milk, please? So, sa kanila, ano yun? Good. Pagka in-offeran mo sila ng tea. Lalo na pag mahilig sila sa tea, breakfast tea. So, dito sa bahay, kaya lagi kaming may tea. Kasi, bukod si Andy mahilig sa tea, pag may bisita kami, I offer them tea. So, pag pupunta ka sa British household, normal yan. They will ask you, can I get you a drink? Yan. Meaning, do you want tea? Yan. So, another one is yung mahilig sila mga kabayan sa roast dinner, Sunday most especially. Kasi nagka-gather yan sila sa hapagkainan sa Sunday, mga maaga, mga 4-5 p.m. Doon kumakain sila ng roast. Kaya yung mom, kailangan mo marunong sa roast. Kaya nga natututunan ko na rin magluto ng roast dinner. Because of that. No, kahit hindi kami British ni Andy, syempre may ways pa rin kami na minsan we have to infuse British culture in our household. Another one is mahilig sila sa garden and DIY. Okay. Mahilig sila na magtanim-tanim. Kunyari ngayon, spring na. Kunyari sa work. Sa work. Pag-uusapan nila yan, yung mga tinanim ko nung weekend, ganyan. I planted my vegetable already. Mga ganyan sila. Tapos mahilig sila yan, magbibili ng halaman at itatanim nila every spring. Meron din yung tinatawag na allotment kasi hindi lahat ng bahay dito sa UK ay may garden or yung vegetable garden, gano'n. May tinatawag na allotment. So, pwede kang mag-rent ng piece of land kung saan dun sa place na yun, lahat yun ay nirerentahan ng mga tao to plant their own vegetable and mostly vegetables and fruits. So, ang mga Briton, mahilig sila sa garden. They take pride of it. Lalo na pag maganda yung garden nila and malaki, ay iyayabang yan nila. Which you have to
ano din na, oh, wow, that's really great. Mga ganon. Ano, lady? And then, lastly, mahilig sila sa DIY. Yung magpapaint-paint sila, ganyan. Sila yung gagawa ng mga ganito-ganito. Sila yung gagawa ng, maglalagay ng ilaw, ng wall paint, ganyan, magde-decorate. Mahilig sila sa DIY. At talagang they take pride kung they say, oh, I painted our front room last weekend. Mga ganyan yung sila sa work eh. Oh, I've done the windowsill with my husband. I'm so tired over the weekend because I did the landing in our house. So, yun yung mga napansin ko na British culture since I got here. Pero, kabayan, sa lahat ng nabanggit ko, kalimutan mo na lahat. Wag lang talaga yung magsisay please, thank you, and sorry ka sa mga conversations na gagawin mo sa mga Briton. Because they would appreciate you if you do that. Ano? Lalo na pagka humaharap ka sa kanila, you give service to them if you're a nurse, kung ano man pharmacist ka or radio technologist ka, they would really appreciate it if you are polite as them. Katulad nila, ano? Na hindi tayo rude. And also, yung queuing, wag na wag kang, sumingit sa pila. Kasi talagang, nako, wag na wag talaga. Kasi, lalo na pag may kilala ka sa pila, ay, wala, markado ka. Talagang nila yan, yung pila. Pumila ka ng maayos, ganun. So, anyway guys, hanggang dun lang yung aking vlog for today. And sana dun sa mga baguhan dito sa UK, at saka o kaya papunta pa lang dito sa UK, na enlighten ko kayo through sharing this experience ko dito sa UK for the last 10 years na mga natutunan ko about British. So, ayan, see you in our next vlog, guys. By the way, kung meron kayong idadagdag na British culture na sa tingin nyo is makakatulong sa iba nating kababayan, please don't forget to comment down sa ating comment box. And mag-subscribe na din po kayo. And sana po ay i-bless po kayo ng marami kung nakaabot kayo sa dulo ng vlog na ito. Ano? So, thank you everyone. See you again in our next vlog. Bye!